Okay. Kanina binasa po ni Kuya Oweng sa Tagalog. This time naman, hayaan niyo pong basahin ko po muli yung passage sa English. At ganito po ang sinasabi sa Mark chapter 10, verses 1 to 12. Verses 1 to 12. At ganito po ang sinasabi. Getting up, he went from there to the region of Judea and beyond the Jordan. Crowds gathered around him again, and according to his custom, he once more began to teach them. Some Pharisees came up to Jesus, testing him, and began to question him whether it was lawful for a man to divorce his wife. And he answered and said to them, "What did Moses command you?" They said, "Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away." But Jesus said to them, "Because of your hardness of heart, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate." In the house, the disciples began questioning him about this again. And he said to them, "Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she herself divorces her husband and marries another man, she is committing adultery." This is the word of the Lord. Praise be to God. Ang isa po sa mga dahilan kung bakit nais isulong ang divorce bill sa legislative body sa ating bansa ay dahil ito raw ang solusyon sa problema ng mag-asawa na matagal nang walang pagmamahal sa isa't isa. Ayon sa kanila, option lang daw po ito option lang daw ang divorce para malunasan ang problema ng dead marriage or marriage na matagal na daw patay. Sa isang opinion article sa Philippine Daily Inquirer, sinulat po ni Ana Cristina Tuason noong 2021. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi tungkol sa divorce. Sabi po niya, "Divorce is not the killer of happy marriages. It is simply a life raft for people drowning in a marriage that's already long dead. If you want to ensure the success of a marriage, we should be providing couples with resources and support to help them better adapt and not simply mandate them to stay together." So itong sinasabi ni Ana Cristina Tuason is from the legal perspective. Agree po ako sa kanya na ang divorce po ay hindi killer of happy marriages. Tama rin po siya sa sinabi niya na dapat nagbibigay tayo ng mga resources and support para makatulong sa mag-asawa na maihanda ang isa't isa sa challenges ng buhay mag-asawa. Pero dito kami magkakaiba. Dito kami magkakahiwalay ng pananaw. Pagdating sa kung saan kukunin ang resources, kung ano ang magiging batayan, definitely hindi ako magmumula sa legal perspective. Pupuntahan ko po ang ugat ng pag-aasawa. At definitely, ang pag-aasawa ay hindi nagmula sa mga mambabatas natin. Hindi po ito idea ng tao. And therefore, hindi doon ako magmumula. Pangalawa, hindi ako agree sa kanya na ang problema ay ang pag-aasawa. Marriage is not the problem. Ang pumapatay po sa masaya at maayos na samahan ng mag-asawa ay ang pagiging makasarili po natin. At dyan nagmumula ang iba't ibang uri ng kasalanan. Nabanggit kanina ni Kuya Owing yung pangangalo niya. Pati ang pangangalo niya po ay nagmumula sa pagiging makasarili. Our law defines marriage as a contract relationship. Pag sinabing contract relationship, mayroon po itong obligations. Sakop po ito ng law on obligations and contracts. At saka, dahil sakop po ito, may fulfillment dapat ang mga obligations nito. At may consequences po ang hindi pagtupad ng mga obligations under this contract. Lahat ng mga dumadaan sa akin ng marriage counseling, tinuturo ko po pareho ang legal at saka biblical perspective para alam kung ano ang
obligasyon ng bawat partido. May consequences po ang hindi pagtupad ng obligasyon doon. In the scriptures, marriage is more than just a contract. When we look at the scriptures, it is a covenant that is patterned after Christ's covenant love for His bride, the church. Makita po natin sa scriptures na ang pag-aasawa ay nagmula sa Diyos. At ang pag-aasawa ng lalaki at babae ay nagmula sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang iglesia. Hindi lamang yun. It is also a discipleship. What do we mean by this? Ang pag-aasawa ay isang pagtawag sa buhay na kung saan itatanggi mo ang sarili mo. Buong buhay mong itatanggi ang sarili mo, alang-alang doon sa iyong minamahal. It is a lifelong, self-giving service. And so, brothers and sisters and friends, panalangin ko po na makapag-minister sa atin ang salita ng Diyos such that lalo po nating makilala si Kristo as God's great servant and the true husband who loves and cares for His bride, the church, so that we can respond with thanksgiving and grateful praise in proper worship to Him in the presence of God, under the authority of God, for the glory of our great God. Sa ating passage ngayon, nais po natin tanungin ang scriptures, what does following Christ in marriage mean? What does following Christ in marriage mean? Ano ba ang kahulugan ng pag-aasawa bilang pagsunod kay Kristo? At ganito magiging balangkas po ng ating pag-aaral sa umagang ito. From verses 1 to 12, hinati-hati po natin ito sa dalawang bahagi. Verse 1, makikita po natin dyan that Jesus teaches the crowds in Perea. Papaliwanag ko kung ano yung Perea mamaya. In verses 2 to 5, the Pharisees' dishonest contention regarding the hot topic of the day, which is divorce. And yung pangatlong bahagi, yung verses 6 to 12, we will see God's intention and Jesus' defense of marriage. Dito, as we now approach yung Mark chapter 10, nandito na po tayo sa last 1.5 years ng ministry ni Hesukristo. Matatandaan natin na ang ministry po niya ay tumagal ng 3 taon. And nandito na tayo sa last 1.5 years ng kanyang ministry. Sa Mark 8:27 hanggang chapter 9 verse 1, nakita po natin na nasa Caesarea Philippi siya. And nag-minister po siya doon. It is Gentile country. And then ang nangyari, umakyat po sila sa bundok in Mark chapter 9 verses 2 to 13, kasama sina Peter, James, and John. At doon sa taas po ng bundok, nakita po nila ang pagbabagong anyo ng Panginoong Kristo. Ito tinatawag natin na transfiguration. Nakita nila ang pagiging hari ng mga hari ng Panginoong Kristo. Yung magiging anyo niya pag bumalik siya. So, bilang hari. So, nakita nila yon. And narinig din nila yung tinig mula sa langit at tinutusan silang makinig sila sa Kanya. And then from verse 14 onwards, bumaba sila sa bundok at tatagpuan na nagkakagulo sa paanan ng bundok yung kanyang mga apostol na naiwan doon dahil hindi nga nila mapagaling yung inalihan ng masamang espiritu. And then in Mark 9:30 to 50, nilisan po nila ang Caesarea Philippi at naglakad papuntang Galilee at pumasok sa isang bahay. At doon pinag-usapan nila ang tungkol sa pagiging dakila sa kaharian. Sa ating binasa kanina, umalis na po sila sa Galilee. Pababa ng pababa, dahan-dahan na bumababa sila. Ang Caesarea Philippi nasa north, papunta po silang Jerusalem nito. At ngayon, nandito na po sila doon sa tinatawag na the region of Judea beyond the Jordan. Ang tawag po dito, pag tinignan natin yung mga Bible maps natin, sa likod ng mga Bible natin, makikita natin, ito yung Perea. Yung description dito na they went to the region of Judea and beyond the Jordan. Pag tinignan natin yung mga Bible maps natin, ang tawag dyan ay Perea. And so, nasa southern part na po yan
ng Galilee. Ng Lake Galilee. So pababa sila ng pababa, papuntang Jerusalem. It is also in this region, sa Perea, na kung saan namatay si John the Baptist. Itong Perea na ito ay pinamumunuan ni Herod Antipas. Si Herod Antipas po ay isa sa mga anak ni Herod the Great. And so si Herod Antipas, pinapatay niya si John the Baptist. At nung dumating sila sa Perea, si Jesus at ang kanyang mga apostol, ganito po ang nangyari. Verse 1. Getting up, he went from there to the region of Judea and beyond the Jordan. Crowds gathered around him again. And according to his custom, he once more began to teach them. So pinapakita po sa atin ni Mark na dahan-dahan silang bumababa at intentional po talaga na naglalakbay ang Panginoon papuntang Kalbaryo, papuntang Jerusalem. Intention niya. He is making his way to the cross just as he intended and according to how the Father had planned it. Nang marating po nila ang Perea, sinasabi dyan na lumapit sa kanya ang maraming tao at pinalibutan siya. And we are told, how did Christ respond to this? Nagturo siya. Ayon sa kanyang kinaugalian, muling tinuruan niya sila. This leads us now dito sa verses 2 to 5. Sabi dyan, some Pharisees came up to Jesus, testing him, and began to question him whether it was lawful for a man to divorce a wife. And he answered and said to them, what did Moses command you? They said, Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. But Jesus said to them, because of your hardness of heart, he wrote you this commandment. At this point po sa ministry ni Jesus Christ, hot topic ang divorce o paghihiwalay ng mag-asawa. Although sa panahon natin kasi, pag naghiwalay ang mag-asawa, may dalawang ibig sabihin. Pwedeng legal na paghihiwalay or pwedeng hiwalay lang na silang dalawa ang nag-usap. Ang pinag-uusapan dito na paghihiwalay or divorce, ito yung official. Na dumaan sila sa proseso ayon sa Jewish law. At mahaba yung proseso na yon. Kailangan humarap sila sa mga matatanda, kailangan they state their case, kailangan meron rin silang dokumento. At nagulat nga ako habang nagre-research ako kahapon, nakita ko yung dokumento ng divorce, yung tinatawag na certificate of divorce nila. Meron madetalye yung kanilang certificate of divorce, even though this was ancient times. It is composed of 12 lines. So, at sinasabi doon kung ano yung gusto nilang mangyari on this date at kung saan. Now, bakit ito naging hot topic? Hot topic po ito dahil sa nangyari kay John the Baptist. Matatandaan po natin na si John the Baptist, nung nabubuhay pa siya, ay nagsalita siya laban kay Herod Antipas. Bakit? Ano ba sinabi niya? At ano bang nangyari para sabihin niya ang isang bagay na kanyang ikamatay? Si Herod Antipas po ay inasawa yung asawa ng kanyang kapatid na si Philip. Ulitin ko. Si Herod Antipas, inasawa niya ang asawa ng kanyang kapatid na si Philip. Ang pangalan ng kanilang common wife, former wife ni Philip, na naging asawa naman ni Herod Antipas, ay si Herodias. Okay? Tapos, ang nangyari, nung malaman to ni John the Baptist, palibhasa may access siya sa court ni Herod Antipas, sinabihan niya yung hari. Sabi niya, hindi matuwid yung ginagawa niya. Wala sa katuwiran niya. Narinig ito ni Herodias at ikinasama ng kanyang loob. Masamang babae ito. Nagtanim siya ng sama ng loob laban kay John the Baptist at simula nun ay nagbalak ng pagpapatay ni John the Baptist.
Karoon siya ng pagkakataon ng isang dinner party na ginawa ni Herod Antipas para sa kanyang mga pinuno sa kanyang hukbo. So nandun nag-attend yung mga generals at saka mga commanding officers ng kanyang army sa isang dinner. At ang nangyari sa isang special number, sumayaw yung anak ni Herodias, anak na babae. At dahil natuwa yung hari, pinalapit niya yung anak nung kanyang ano ba tawag nila doon? Yung kanyang asawa. Pinalapit niya yung bata. Sabi niya, anong gusto mo, iha? Sabihin mo lang sa akin. At ibibigay ko sa iyo hanggang kalahati ng aking kaharian. Tapos tumakbo yung bata, papunta sa kanyang nanay. Tinanong niya, ma, ito ang sinabi sa akin ni tatay. Sabi ng nanay niya, ganito ang hingin mo. Hingin mo sa kanya ang ulo ni John the Baptist. By that time, nakakulong na po si John the Baptist. And tumakbo agad yung bata doon sa hari at sinabi, bigay mo sa akin ang ulo ni John the Baptist sa isang plato. Yung hari, walang magawa. Bagamat hindi niya gusto yung kiniling ng bata, pero kaysa mapahiya siya sa harapan ng kanyang mga tauhan na mahina, kasi kapag hindi mo ginawa yung hiling, magmumukha kang mahinang hari. Ginawa niya, pinugutan niya ng ulo si John the Baptist. Hot topic ito dahil lumalabas na pinapatay nila si John the Baptist, ang unang propeta, after 400 years of silence. Between the book of Malachi at saka book of Matthew, yung panahon ng Panginoong Kristo, there was 400 years of silence na hindi nangusap ang Panginoon. Hindi nagpadala ng kahit sinong propeta. Ang Diyos. At si John the Baptist ang kauna-unahang propeta pagkatapos na katahimikan yun. At ang ginawa pa ni Herod, pinapatay yun. Dahil hindi lang nagustuhan ng kanyang asawa ang narinig sa bibig ni John the Baptist. It's surprising dahil alam ito ng mga Pariseyo. Yung mga expert sa kautusan at kasaysayan. It's also surprising nang mamatay si John the Baptist, wala po silang sinabi. Hindi nila tinutulan ang pangangalunya ni Herod Antipas. Si John lang ang namahas na pumunta sa hari. And kinuringan pa naman silang expert sa kautusan. Hindi naman din pala maaasahan na ipatupad ang salita ng Panginoon. Ngayon, ang tanong natin, bakit kaya walang sinabi o bakit hindi tumutol ang mga Pariseyo ukol sa pangangalunya ni Herod Antipas? A few decades bago ipanganak ang Panginoong Kristo, may dalawang famous rabbi na, dahil rabbi sila, expert sila sa kautusan, mga Pharisees din sila, at ang pinagtalunan po nila ay ang Deuteronomy chapter 24. Pwede po tayo pumunta sa Deuteronomy chapter 24 para basahin ito. Deuteronomy 24, whenever we talk about marriage, whenever we talk about marriage and divorce, laging ito ang nagiging background bukod sa Genesis chapter 2. Ito ang isa sa mga background sa Deuteronomy 24 verses 1 to 4. At ganito po ang sinasabi. When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes, because he has found some indecency in her. Pwede niyo pong bilugan yung salitang indecency. Babalikan natin yan. He has found some indecency in her, and he writes her a certificate of divorce, and puts it in her hand, and sends her out from his house. And she leaves his house, and goes and becomes another man's wife. And if the latter husband turns against her, and writes her a certificate of divorce, and puts it in her hand, and sends her out of his house, or if the latter husband dies, who took her to be his wife, then her former husband who sent her away is not allowed to take her again to be his wife, since she has been defiled. For that is an abomination before the Lord, and you shall not bring sin on the land which the Lord your God gives you as an inheritance. So itong dalawang houses or schools
nung panahon yon, yung kay Rabbi Shammai at saka kay Rabbi Hillel, ay pinagtalunan yung salitang indecency doon sa Deuteronomy 24. Kumbaga pwede natin sabihin, may conservative at saka may liberal explanation. Ang conservative ay si Rabbi Shammai. Sabi niya, sa definition ng indecency, ito po ay interpreted as sexual immorality. May isang salita sa original language na tumutukoy, kasi dalawang salita po ito sa original language. Yung isang salita doon ay tumutukoy sa forbidden sexual relationship. And therefore, ang salitang itong indecency sa Deuteronomy 24 ay tumutukoy sa sexual immorality. Si Rabbi Shammai ito, or the House of Shammai. Pangalawa, yung House of Hillel, or Rabbi Hillel. Si Rabbi Hillel po ay liberal. Sabi niya, hindi kailangan magbigay ng kahit anong dahilan ang lalaki. Ang ibig sabihin dyan ng indecency ay general term. Basta kapag may ginawa raw ang asawang babae na hindi kinalulugdan ng lalaki, pwede siyang palayasin. Uulitin ko ang interpretation ni Hillel. Basta may ginawa ang babae na hindi kinalulugdan ng lalaki, pwede niyang palayasin ang kanyang asawang babae. He can give her a certificate of divorce. Halimbawa, nasunog yung pagkain. Ito actual na halimbawa ito doon sa language. Sa language nila, ito yung binigay na na halimbawa. Halimbawa, nasunog yung pagkain. Pwede mong i-divorce asawa mo. Or halimbawa na lang, lumapit sa'yo yung asawa mo, kumakain ka, nakita mo, sabukot yung buhok, bigla kang naduwal sa kinakain mo, pwede mong i-divorce asawa mo. O, hindi pa tapos yung message, di ba? May naririnig na tayo. Sa makatuwid, ang nagdi-define ng indecency ay hindi ang salita ng Diyos, kundi ang nagdi-define nito ay yung lalaki. Yung lalaking asawa. Throughout our message, ito yung pagtatalunan natin. Saan ba nanggagaling ang definitions? Tayo ba ang nagde-define o ang Diyos? Sadly, sa kasaysayan ng rabbinic history sa Judaism, ang nasunod at ang nanalo ay si Hillel. Kaya nga ganito ang kinalabasan. Kaya tikom ang bibig ng mga Fariseyo sa ginawa ni Antipas. Kasi ang liberal perspective ang nangibabaw. At yun yung sinusunod ng mga Hudyo. Ngayon, dito sa ating passage, sinabi sa atin ng scriptures kung ano ang intention. Bakit lumapit ang mga Pariseo kay Jesus? Nagtuturo na siya nun. Maraming mga taong nakapaligid sa Kanya. At bigla silang lumapit sa Kanya. Anong intention nila? This is still, when we look at it, anong business nila doon? Ang layo-layo nila sa Jerusalem. Nasa Perea sila. Ano ginagawa niyo dyan? Parang katulad na umakyat sila sa north, na nakikita mo na, doon sila sa Caesarea Philippi. Ngayon, nandito na naman sila. Although on the other hand, yung passages natin, mga scribes yun. Ito naman, mga experts of the law. Ano ginagawa nila? Scriptures tell us, they came to test Him. At tinanong nila siya, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Hindi po sila nagtatanong para makahanap ng sagot sa kanya. Hindi. Lumapit sila dahil gusto nilang i-test siya. Perhaps siguro gusto nilang, umaasa siguro sila na kung kukontrahin ni Hesus Kristo ang Deuteronomy 24, lalabas na false teacher siya. Kasi kinokontra mo scriptures Or, siguro, iniisip nila, sino kaya ang papanigan niya? Kay Rabbi Shammai o Rabbi Hillel? Kung kay Shammai siya, ibig sabihin, kinokontra niya yung kultura natin. Pwede pa rin siyang ipadakip, no? Kasi, nagtuturo ka ng kung ano-ano, laban sa kultura. Or,
Siguro iniisip nila, pwede siyang magsalita laban kay Herod Antipas. Pwede pa rin siyang ipakulong. So nakikita nyo ngayon na grabe yung takbo ng isip ng mga kaaway ng Panginoon Kristo. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Binalik sa kanila. Magaling na teacher ang Panginoong Kristo. Bagamat ang tingin nila sa kanya ay isang anak lang ng karpintero, mahirap, pero aral ang Panginoong Kristo sa kasulatan. Bakit? Siya yung salita eh. In the beginning was the Word. Siya yung salita. So, binalik niya. What did Moses command you? Hindi niya kinagat ang paing nila. Alam niya na itong mga teachers na ito ay umaapila kay Moises. So, binalik niya sa kanila. Sige. Total, tinatanong niyo ako, ano ba sabi ni Moises sa inyo? Ano sagot nila? Verse 4. Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. May kasabihan po tayo. The main thing is to keep the main thing, the main thing. The main thing is to keep the main thing, the main thing. Huwag kang mawawala ng focus. Dito sa conversation ng Panginoon sa Kristo at ng mga Pharisees, ang tanong ng Panginoon, ano ang inutos sa inyo? Anong sagot nila? Pinahintulutan kami ni Moises. Yan ba yung inutos? Ang isasagot mo, pinahintulutan kami. Umiiwas sila. They were not talking about essentials. They were not talking about the important things. They were not talking about what was commanded to them. Ang pinag-uusapan, ang gusto nilang pag-usapan, ay yung exception. Maraming ganyan. Pag nakikipag-debate ako online, maraming ganyan pag nakipagtalo, umiiwas. Ang tawag namin dyan, nagni-ninja moves eh. At nag-ninja moves itong mga Pharisees. Ayaw nila pag-usapan yung command. Ang gusto nilang pag-usapan, yung tungkol sa divorce. Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. Ang gusto nila gawing main thing, itong yung pinahintulutan lang, gusto nilang gawing important yung. So ano sabi sa kanila ni Jesucristo? Verse 5. Because of your hardness of heart, He wrote you this commandment. Ayun. Kaya pala pinayagan ang divorce, kaya pala pinayagan ang paghihiwalay sa Israel, ay dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Why is this important to know? Whenever we read the scriptures, kailangan naintindihan natin yung terms na ginagamit. Halimbawa, ito, yung heart. Ano ba yung heart dyan? Para sa atin, yung heart it symbolizes emotions. It symbolizes love. So kapag ginanyan kita, ano ibig sabihin niyan? O ngayon, ano ibig sabihin niyan? Maliit lang. Pag ganyan, kailangan ko ng isa pang kalahati, di ba? Corny tayo eh. Pero pag binasa mo yung scriptures, ang ibig sabihin nila ng heart, the heart is the seat of all commitments and priorities. Ang intention ng Diyos kung bakit binigyan ng puso ang tao ay para mag-commit tayo sa Kanya. Bigyan natin siya ng priority. Kilalanin natin kung sino yung number one. Pakinggan natin ang Deuteronomy 6:5. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, with all your strength. Sabi ni Moises sa Israel. With all your heart, love the Lord your God.
Sa 1 Kings 8:61, sabi ni Solomon, pagkatapos nila itayo at i-dedicate yung templo, "And may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands, as at this time." Maliwanag po ang scripture. That the heart is supposed to be used to commit to the Lord. Ngunit ano nangyari dito? Sabi ng Panginoon, kaya kayo pinahintulutan ni Moises ay dahil sa katigasan ng inyong mga puso. Although yung ibang mga versions ng Bible ang sinasabi, katigasan ng inyong mga ulo. Mas maganda pa rin yung katigasan ng mga puso. Kasi pag tinirace natin yung salitang puso sa Old Testament, ito yung mga makikita nating mga verses. Ibig sabihin, itong mga lalaki sa Israel, lalong-lalo na itong mga expert sa kautusan, hindi sila nakinig. Sa Genesis 2:22-25, sinasabi ng Diyos na ang mag-asawa ay ginawang isang laman. Sa mata ng Diyos, iisa sila. Sa panahon natin ngayon, naririnig natin, ay, we're supposed to be partners. Yan yung salita ng kontrata. Pero sa Diyos, mas malalim pa. Ang tingin ko sa mag-asawa ay iisang laman. Iisang katawan. Ngunit dito sa ating passage, pinatigas nila ang kanilang puso sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa Deuteronomy 24, kundi pati na rin sa kalooban ng Diyos sa Genesis chapter 2, which is basic na basic. So ano ngayon? Pag tinignan natin ang Genesis chapter 3, Genesis 2, binigay ng Diyos ang definition ng mag-asawa. Diba? Pagdating ng Genesis 3, nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva. At sa Genesis 3:16, ganito ang sinabi ng Diyos kay Eva. At ito ang warning niya. Genesis 3:16. "Yet your desire shall be for your husband, and he shall rule over you." Ano ibig sabihin niya? Kadalasan niro-romanticize natin ito. Pero ang ibig lamang sabihin nitong verse na ito, "Yet your desire shall be for your husband." Hindi siya nakuha agad ng English translation. Pero ganito ang ibig sabihin niyan. Yung desire mo para sa iyong asawa ay pamunuan siya. Mapapansin naman yun sa lahat ng babae, walang exception dito. Lahat ng babae, pag nag-asawa yan, magiging Godzilla yan. Pag hindi dinisciple ng asawang lalaki ang asawang babae, Godzilla ang kalalabasan niyan. Bakit? Ang problema ng tao ay kasalanan. At sinasabi na yun dito sa Genesis 3:16. Kilala niyo ba si Godzilla? Nasaan ka? Si Godzilla. Si Godzilla po yung dragon na nagmumula sa dagat. Tapos nagbubuga ng apoy. Dambuhala siya. Mapapanood niyo, iba galing sa Japan yan, sa anime. Anyway, so, ano yan? Halimaw ang kalalabasan ng ating asawa kapag hindi iningatan ng maayos ng lalaki. So, anong ibig sabihin dito ng Diyos? Aagawin ng babae ang pamumuno sa lalaki. May tendency talaga na ganyan. Magsasama sila, oo. Magsasama kayo. Pero, laging may ganyan, laging merong competition na aagawin ng babae, yung pamumuno ng lalaki. Pero, hindi pa nagtatapos dyan. Sabi ng Panginoon, meron pa. Kasi it takes two to tango eh. Ano naman yung sa lalaki? He shall rule over you. Ibig sabihin, ganito yan. Ang lalaki, dahil siya ang namumuno, dahil siya ang leader, it will be a violent struggle. Ilalagay ka ng lalaki sa lugar mo. Lumugar ka. At hindi magugustuhan yun ng babae. So dito pa lang sa Genesis 3:16, makikita na natin yung buhay mag-asawa pagkatapos magkasala ni Adan at ni Eva. Magsasama sila, ngunit maraming pagtatalo. Nanaisin ng babae na agawin ang pamunuan sa lalaki at ang lalaki ay papanginoon sa kanya. Gusto ko yung sa Tagalog, papanginoon sa'yo.
parang laging palatandaan sa tenga ng mga babae na nilikha ka ng Diyos na maging, ano yung helpmate sa Tagalog? Maging? Katulong! Katuwang yung iba, pero tama yung katuwang din. Kasi yung pagiging katulong sa atin, sa pandinig natin ngayon, hindi natin gusto kasi parang mababa. Pero sa totoo lang, yung pagiging katulong doon, ka-equal ng lalaki yun sa pamumuno. Ngayon, ang problema natin, yung pandinig natin, kaya kailangan natin i-adjust yung pagkakaintindi natin. Pero tama yung katulong, yung katuwang, secondary ano yun, secondary connotation doon. Tapos ngayon dito, dahil pinipilit mong agawin, yung lalaki, pilit ka rin ibababa. Ganun ang mangyayari. Pero pag tinignan natin sa New Testament, the beauty of reading the Bible and tracing it is that nakikita natin, especially sa New Testament, nagbibigay yung mga writers ng ano yung tama? After the fall, paano ba dapat tayo mamuhay? Paano ba tayo magsama? At binigay ni Apostol Pedro at saka ni Apostol Pablo kung paano. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 5:20, husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. And so, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi dapat pinababayaan ng lalaki ang pangangailangan ng asawang babae. Bagkus dapat minamahal sila. Minamahal siya by caring for them and for their needs. Tuloy tayo kay Pedro. Sa 1 Peter 3:7, sabi naman ni Apostol Pedro, you husbands in the same way, live with your wives in an understanding way. Madalas ang mga lalaki kasi ay masyadong calculating, masyadong dinumero. Tama po ba? Ang mga lalaki, dinumero. Ang mga babae, masyadong emotional. Pag nag-analyze na yung kalat na. Tapos mamaya-maya, kung mababaw ang luha, iiyak na yan. Diba? Tapos pag hindi mo naintindihan, lalo pa yan iiyak at palalakihin yung problema. So dadagdag ng dadagdag. Ang sabi ni Apostol Pedro, why? Why should we live with our wives in an understanding way? Because they were created as a weaker vessel. Hindi dahil mahina sila sa paggawa ng mga bagay-bagay, kundi ganun talaga ang pagkakalalang sa kanila ng Diyos. Ganun ang pagkakalalang sa kanila. Now, sa mga lalaki, binigyan ng Diyos ng capacity ang lalaki na unawain ang mga babae. And so, ang mga lalaki, sila po ang magbubuhat ng pagiging weaker vessel ng mga babae. That is what it means to live in an understanding way. And so, pag pinagsama natin itong mga verses ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro, the man should be protecting and providing for his wife. Pero sa divorce in Jewish law, dahil hindi maaaring i-divorce ng babae ang lalaki, sa Jewish law, lalaki lang ang pwedeng mag-divorce ng kanyang asawa. Ang babae hindi pwedeng gawin yun. Cannot. Because it is the man in the scriptures who should be providing and protecting for his wife. Makikita natin dito ngayon sa ating passage, it is God who is protecting the wife. Hindi ginawa ito ng Jewish law. Pinababayaan yung kababaihan. Maliwanag po na ang divorce was only allowed or permitted, pero hindi yun ang kautusan. It was not commanded. It was not required. Sa scriptures, permitted po ang divorce on the following grounds. Dalawa lang. Permitted. Ibig sabihin, pwede mong i-avail, pwedeng hindi. It is permitted on two grounds. One, on account of sexual immorality. Yun yung definition sa Deuteronomy 24:1-4 at saka Matthew 19:9. Sabi ng
Panginoong Hesukristo rin sa Matthew 19, except for sexual immorality. So, hindi yung binanggit dito ng Panginoon sa Mark. Papaliwanag ko kung bakit mamaya. Pangalawa, yung pangalawang grounds for divorce ay desertion of an unbelieving spouse. Binanggit ito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 7:10-16. Kung meron kang asawa na hindi mananampalataya at iniwan ka, hayaan mo na siyang umalis para sa iyong kapayapaan. Tinawag ka ng Diyos para sa kapayapaan. Kung ayaw niya ng kapayapaan, hayaan mo siyang umalis. Yun yung dalawa. Yun yung mga exceptions. Pinag-usapan lang natin yung exceptions. Ano ba yung inutos talaga? Ano ba talaga ang intensyon ng Diyos? Sa simula pa lang, ukol sa mag-asawa. Ito, mga exceptions yung pinag-usapan natin. Puntahan natin ang verses 6-12. God's intention for marriage. At yung defense ng Panginoong Kristo. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. In the house, the disciples began questioning him about this again, and he said to them, whoever divorces his wife and marries another woman, commits adultery against her. And if she herself divorces her husband and marries another man, she is committing adultery. Dito po natin makikita na ang Diyos ang may akda po ng pag-aasawa, hindi tao. Siya lang ang maaaring magbigay ng definitions. In this passage, Jesus now corrects the view of the so-called experts, leading them as far back po sa Genesis chapter 2, verses 22-25. At kinote yun ng Panginoong Kristo. Sabi niya, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and his mother, and the two shall become one flesh. Ito yung definition of marriage. At yung intention ng Diyos. The two shall become one flesh, so they are no longer two, but one. What therefore God has joined together, let no man separate. So, hindi po totoo ang pinagsasasabi ng mga liberal at saka mga LGBTQ activists. What do I mean by this? Sinasabi po nila na ang divorce daw ay backdoor or way out. Diba? Gusto nila may pintuan sila sa likod para makapag-eskapo sila kapag hindi nila nagustuhan ang buhay mag-asawa o kapag nagkalabuan ang mag-asawa. I know for a fact that this is painful sa mag-asawa. Sa mga naka-experience, this does not in any way discount kung ano ang naranasan natin. Pero it should serve as a reflection para sa atin kung ano yung original intention ng Diyos. And how we as people have corrupted yung original intention ng Diyos. And how we have fallen short of the glory of God. So ano yung hindi totoo na sinasabi ng mga aktivista? Ang divorce daw ay backdoor or way out. Dahil sa irreconcilable differences. Marinig natin yan. Sa mga legal terms yan. May irreconcilable differences daw. At sa showbiz, marinig natin yan sa social media. Pag sinasabi, kaya kami naghiwalay kasi cliché, irreconcilable differences. Jesus tells us na ang pag-aasawa ay hindi bahagi po ng sumpa ng kasalanan. Uulitin ko po, hindi binigay ng Diyos ang pag-aasawa after Genesis 3. Binigay niya ang pag-aasawa sa Genesis 2 pa lang, bago magkasala ang tao. And therefore, hindi siya bahagi ng sumpa ng kasalanan. God gave it to man before there ever was sin in the world. And it is very good. So, hindi dapat marriage ang problema. Maging ang pagiging lalaki at babae at ang pagkakaiba ng lalaki sa babae ay hindi bahagi ng sumpa ng kasalanan. God made man male and female before there ever was sin in the world. And being male and female is very good. Therefore, hindi po kailangan ng escape door sa marriage na para bagang wala ka ng pag-asa. Kung nagkakalabuan ang mag-asawa,
Ano ang solusyon? Magharap kayo, mag-usap kayo, mag-unawaan, makinig sa isa't isa. Yun ang solusyon. Hindi yung nagdadabugan, nagbabangayan, tapos sasabihin, ayoko na. Because yung differences ng lalaki sa babae, bahagi yun ng original plan ng Diyos. There's no such thing as irreconcilable differences. Na as if reconcilable yun. They can never be reconciled because God intended those differences to be distinct from one another. Yun ang kagandahan ng pag-asawa. Yung differences na yun. Nandoon sa pagkakaiba ng bawat isa, ang lakas ng mag-asawa. Doon sa pagkakaiba nila. At intention ng Diyos na magtulungan sila doon sa pagkakaiba nila. Pero ang ginagawa natin, yung pagkakaiba natin, yun ang ginagamit natin na para saksakin ng asawa natin sa likod. Yun yung ginagamit natin. Sa panahon natin ngayon, naririnig rin natin ito. Love knows no bounds. Or love knows no boundaries. Na as if deserve natin, mahalin kung sino gusto natin mahalin, ayon sa definitions natin, at samahan pang habang buhay. Bakla sa bakla, bakla at tomboy. Meron pa nga akong narinig na balita na babae, pinakasalan ang kanyang sarili. Ang tawag po doon, narcissism. May topa ka na. Ang mahal mo na lang, sarili mo. Sarili mo na lang din ang nakikita mo at sarili mo ang gusto mo na makasama pang habang buhay. Here in our passage, Jesus tells us na ang Diyos ang nagbigay ng pag-aasawa sa tao. Marriage is only between a man and a woman. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Maririnig rin po natin sa panahon natin ngayon, I was born this way. May kanta pa nga ganun, di ba? Patok na patok. Di ba? I was born this way. God accepts me for who I am. No. God does not accept us for who we are. Are we saying that God accepts your sin and that He likes your sin? Are you saying that God tolerates the sinful way you want to define love and marriage and so that you can continue living in sin? Yun yung ibig nila sabihin na, I was born this way, and God accepts me for who I am. Pero dito, Jesus here does not tolerate the error of the Pharisees' tradition. Nakita ng Panginoon ang kasalanan nagmula sa maling pagtuturo at kinokorek niya ito ngayon. Hindi niya kinonsinti ang mga experts. Sasabihin pa nila, so, marriage is about being straight? No. Dapat ang sagot natin, no. Marriage is not about being straight or politically correct. Ang mas importanteng bagay ay ito. Kinikilala po ba natin na ang bagay na ito ay banal? It is about being holy. Kinikilala po ba natin na ito ay mula sa Diyos? Kinikilala po ba natin na wala tayong karapatan na baguhin ito? It's not about being straight. It's about being holy. Sa panahon natin, dinadala po natin ang ating mga kasalanan sa iba't ibang larangang political at psychological. At ang ginagawa natin, binabago natin ang mga definitions, nire-revise natin ito, at tinatawag natin ng mga kung ano-anong mga terms para makaiwas sa conviction ng ating mga kasalanan. Uso rin sa panahon natin ang pagkukonsintin ng mga kasalanan. But God does not tolerate our sins. He calls it for what it is. It is a sin against God to redefine gender and marriage para makapagpatuloy tayo sa ating kasalanan. Just as it is a sin to commit adultery against God by divorcing from one's wife. Ang requirement ng Diyos ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Anong conclusion nito? Pagkatapos po magturo ng Panginoong Jesus sa loob, tumuloy doon sa labas pala ng bahay, tumuloy sila sa loob
At doon po siya tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa kalooban po ng Diyos sa mag-asawa. And it seems na mukhang interesado sila na matutunan pa at gusto nila na ma-clarify ang bagay na ito. Verse 11 and 12, ganito po ang sinasabi, whoever divorces his wife, sabi ng Panginoon Kristo, and marries another woman, commits adultery against her. And if she herself divorces her husband and marries another man, she is committing adultery. Mapapansin po natin dito na unlike sa gospel ni Matthew, hindi nilagay ni Mark ang whoever divorces his wife except for reason of sexual immorality. Wala yon. Ayon po sa scholars, malamang tinanggal po ito ni Mark dahil sa kanyang leadership. He was writing to Gentile Christians in Rome. At talamak po ang divorce sa Rome. Sa Roman law, maaaring hiwalayan ng babae ang kanyang asawa. Pero sa Jewish law, hindi po. Hindi ganon. Hindi allowed na hiwalayan ng babae ang kanyang asawang lalaki. At malamang, dito, iniiwas ngayon ni Mark ang issue ukol sa marital infidelity dahil nga talamak doon para hindi mawala sa main point na dapat matutunan ng kanyang mga readers. According po sa Jewish law, kapag ang babae ay nagtaksil, kapag ang babae ay nagtaksil sa kanyang asawa, she is committing the sin of adultery against her husband. Okay? Pangalawa, kapag ang lalaki ay nagtaksil sa kanyang asawa, ang babae, he is committing the sin of adultery against the other man. But a married man cannot commit adultery. Jewish law, he cannot commit adultery against his wife. Kaya galit na galit ang Panginoon sa tradisyon nila. Ganun ang ginawa nila. Uulitin ko, ang babae pag nagtaksil, nagkakasala siya ng pangangalunya laban sa asawa niya. Pero pag ang lalaki nangalunya, hindi siya nagko-commit ng adultery sa asawa niya. Nag-commit siya ng adultery doon sa asawa nung may asawa. Inis na inis, galit na galit ang Panginoon sa ginawa nila. Kaya nga dito sinabi ngayon ng Panginoon, di ba? It works both ways, sabi niya. Ang isang lalaki na dinidivorce niya ang kanyang wife and marries another, commits adultery. At ganun din sa babae. If she herself divorces her husband and marries another man, she is committing an adultery. Kinorek niya yung pamantayan. Mali kayo. Ganito ang kalalabasan niyan. Hindi patas ang inyong tradisyon. So, ngayon, nilalagay ko sa timbangan ng katuwiran, pareho, babae at lalaki. Hindi maaari yung sinasabi nyo. Pareho silang magkakasala. Parehong lalaki at babae ay may moral obligation and accountability sa Diyos. So, ano yung conclusion dito? Ang conclusion dito is that God values marriage. So much so, that if you divorce your spouse and marry another, then you are committing sin and you are immoral in the eyes of God. You break the 7th commandment. Thou shalt not commit adultery. Kaloob po ng Diyos ang pag-aasawa. At mataas ang tingin niya sa pag-aasawa. Ngunit ibinaba ito ng mga Pharisees. At ang naging problema nila sa kanilang tradisyon ay mas importante pa ngayon ang tradisyon nila. At anong naging bunga nito? Yung mga selfish attitudes ngayon ng mga kalalakihan. At dahil dyan, sabi ng Panginoon Kristo, you violate the person of God with your traditions. You break the 7th commandment. Thou shalt not commit adultery. Nang magsimula po tayo sa ating pag-aaral ng discipleship, dinefine ng Panginoong Kristo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tagasunod ni Kristo. What it means to follow Him. Sabi niya, tanggihan niyo ang inyong mga sarili, pasanin ang inyong krus, at sumunod sa akin. This means na sa marriage, God demands a lifelong self-denial and self-giving sa ating mga asawa. Habang ginaganap natin ang ating mga roles bilang lalaki,
as leader of the family. Binibigay natin ang ating mga buhay para ma-lead natin ang ating mga pamilya in glorifying God. At sa mga babae, this means you being the helpmate, whose goal is to help the husband in glorifying God. Yun ang tungkulin natin. Yun ang tungkulin ng lalaki at babae. That is what it means to be a biblical man and to be a biblical woman. Ang lalaki ang spiritual leader ng pamilya. Siya ang nagtutuwid sa mga miyembro ng pamilya. Siya ang tumutulong sa bawat miyembro ng pamilya para luwalhatiin ang Diyos. Ang babae ang tumutulong sa lalaki para maganap ng lalaki ang kanyang tungkulin na luwalhatiin ng Diyos. Kapag ang babae hindi ginawa iyon, at kinonsinti ang lalaki sa kanyang kasalanan, babagsak lahat. Kaya mahalaga pareho. So what does following Christ in marriage mean? Ito ngayon yung principle natin that applies to both husband and wife. Following Christ in marriage means a lifelong, self-giving, and self-denial journey of being one flesh. Following Christ in marriage means a lifelong, self-giving, and self-denial journey of being one flesh. Marami po sa atin alam na kinasusuklaman ng Diyos ang divorce. Pero hindi natin alam kung bakit. Nais kong ipaliwanag sa bawat isa kung bakit. Sabi ng Diyos sa Malakay 2:16, I hate divorce. In the Old Testament, makikita po natin na tinulad ng Diyos ang kanyang ugnayan sa Israel sa ugnayan ng mag-asawa. Ang idolatry at kawalan ng pananalig sa Diyos ay tinulad ng Diyos sa pagtataksil. At yun ang ginawa ng Israel. Pakinggan po natin ang sinasabi niya sa Jeremiah 3:8. Sabi niya, I give faithless Israel her certificate of divorce and sent her away because of all her adulteries. God hates divorce dahil siya po ang pinagtaksilan. Uulitin ko. God hates divorce dahil siya po ang pinagtaksilan. Ngunit sa ating mga pangangalunya, gumawa ng programa ang Diyos para ma-address ang ating mga pagtataksil at mga kasalanan natin. Tumingin po tayo sa krus ni Kristo. Sabi po niya, habang nakabayubay sa krus. Sabi po niya, habang duguan. Sabi po niya, habang warat-warat yung kanyang laman at tumutulo ang dugo sa kanyang mukha. Dahil nakabaon sa kanyang bunguang ang mga iba't ibang mga tinik. Ano sabi niya? Dahil sa ating mga kasalanan, ano sabi niya? Panginoon, magbuhos ka ng apoy mula sa langit. Ganun ba? Hindi. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Yun yung solusyon sa mga kasalanan natin sa pag-aasawa. Our marriages are supposed to tell the world of what Christ has done for His people, the church. Our marriages should speak the good news to the world that there is the Savior. The Savior is there who is so loving and caring na binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal upang maging malinis sa kanyang harapan. Kung tutuusin, minsan pag pinag-uusapan natin ng church, isip natin ang church napakadalisay, banal. Pero in Ephesians 5, pag nagka-counsel ako sa mga mag-asawa, sinasabi ko, sa Ephesians 5, hindi naman malinis ang church eh. Otherwise, hindi siya pagagandahin ni Yesu Cristo. Otherwise, hindi siya gagawing ganap ni Yesu Cristo. Pakinggan natin Ephesians 5:25-27. Ganito sinasabi ni Apostol Pablo. Just as Christ also loved the church and gave Himself up for it. Binigay niya ang buhay niya para sa church. Hindi mo naman ibibigay ang buhay mo sa isang isang hindi nangangailangan. Kailangan ibigay niya ang kanyang buhay. Bakit?
26, so that He might sanctify her, or make her holy, or reserve her unto Himself. Yun yung ibig sabihin ng sanctify. Having cleansed her by the washing of water with the word. Having cleansed her. Kailangang linisin siya. Dahil lugmok na lugmok sa kasalanan ng iglesia. Yung kanyang bride. 27, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. Walang magawa ang church sa kanyang sarili. Wala tayong magawa sa ating mga kasalanan. Hindi natin kayang pagandahin. Hindi natin kayang linisin ang ating mga sarili. Ngunit anong ginawa ni Kristo? Tinawag niya ang church, dinala sa kanyang sarili. At ano? Niluwalhati yung church. Nilinis siya. Even when we fall, when we fail, dahil sa ating mga kasalanan at karumihan, nandyan si Kristo. Hinuhugasan tayo sa kanyang salita, ayon sa kanyang pangako sa kanyang tipan. Dahil nga sa krus, dumaloy ang pagpapatawad upang maibalik tayo at maging kaaya-aya tayo sa harapan ng Diyos. Christ is the true husband who makes his wife beautiful and clean, and He desires to live with her forever and ever. Si Kristo po ang model ng tunay na asawa. And because of this reality, ano ngayon ang magiging application natin sa mga verses? Number 1. Unang application. Turuan po natin ang ating mga anak patungkol sa pagiging lalaki, babae, at pag-aasawa. Uulitin ko, basic ito. Pero karamihan sa atin, hindi nagagawa yon. At ang dahilan, dahil masyadong maraming ginagawa. Pero tingin ko, ano ba man ang dahilan, wala tayong kawala sa harapan ng Diyos. Kapabayaan pa rin yun. And so, walang excuse sa harapan ng Diyos. Turuan po natin ang ating mga anak patungkol sa pagiging lalaki at babae at sa pag-aasawa. Sabi po natin, our family is our first ministry. Basic po ang mga bagay na ito para sa formation ng kanilang pagkakakilanlan at pagkilala sa Diyos. Ang dahilan po kung bakit ang daming mga bakla at daming mga kung ano-ano ngayon at iba't iba na tingin nila sa sarili nila, meron dyan ang tingin niya sa sarili niya, dragon. Meron yung iba, tingin nila sa sarili nila, demonyo sila. Yung iba, tingin nila sa sarili nila, halaman sila. Yung iba, ulap ang tingin nila sa sarili nila. Kaya ang tawag po dyan ay identity crisis. Kaya nagkakaroon ng identity crisis sa mundong ito, it's because hindi natin tinuturuan ng maayos yung kabataan. Lumalaki sila ng baluktot. Sinusunod nila ang kanilang mga sarili. Ngayon, ang daming dumadaan sa ganyan dahil hindi naturuan. Fundamental ang pagiging lalaki at babae. Kung hindi po natin tuturuan sila, mundo po ang magtuturo sa kanila. At sa harapan ng Diyos, papabayaan po natin yan. Pangalawa, bilang pagsunod kay Kristo, at dahil tayo ay tagasunod ni Kristo, maghanda po tayo sa pagbabago ng mga commitments at priorities sa pag-aasawa. Bilang pagsunod kay Kristo, maghanda sa pagbabago ng mga commitments at priorities sa pag-aasawa. Sabi ni Kristo ukol sa pag-aasawa, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. In marriage, magbabago po ang priorities at commitments. In fact, ang pagiging one flesh nila sa isa't isa ay higit pa sa relationship nila sa kanilang magulang. Uulitin ko. Sa Bible, ang pagiging one flesh ay higit pa sa ugnayan nila sa kanilang magulang. Pero magtataka ka, bakit ang mga kabataan ngayon ayaw na mag-asawa? So anong ibig sabihin? Tinotolerate natin na nakawin nila yung pagpapala ng Diyos at mamuhay sila sa kasalanan. At pangalawa, hindi natin sila tinuturuan na tama and therefore hindi sila magmamature. Nakatali pa rin sila sa kanilang mga magulang. Hindi sila nag-aasawa. One time, nag-usap kami ni Jovi. I-share ko lang han.
sa pag-aaral ko ukol sa buhay mag-asawa. At alam ko ang mga kababaihan, minsan may mga insecurities tungkol sa pagmamahal ng kanilang asawa at kung ano yung hanggang saan yung hangganan. At alam ko na maaaring parents will not agree. Pero sa pag-aaral ko ng salita ng Panginoon, ito ang natutunan ko. Nag-usap kami ni Jovi one time at alam ko marami siyang insecurity sa pagsasama namin. Sabi ko sa kanya, Han, ito ang assurance ko sa iyo. Kapag dumating ang panahon na kailangan kong pumili, kung magulang ko ba, o kapatid, o ikaw ang pipiliin ko. Tayo ang one flesh. Hindi ko ka one flesh ang magulang ko. Hindi yan tinuturo sa kultura natin. Ang pipiliin ko, ikaw. Tapos ang usapan. Mga lalaki, gusto niyo ng masayang pagsasama? Yan ang gustong marinig ng mga kababaihan. Hindi ko sinasabi na sinabi ko sa kanya dahil gusto niya hindi. Pero sa pag-aaral ko ng salita ng Panginoon, yun ang nakikita ko. Kaya sinatawag na one flesh. Mas higit pa ang pagsasama ng mag-asawa kaysa sa ugnayan nila sa kanilang magulang. Yun yung pinagpapala ng Diyos. Mahirap sabihin yun. Pero yun eh. Yun yung, nandun ang pagpapala. Doon magpo-provide ang Panginoon. Ang sabi rin dyan, kaya nga, pag nag-asawa ka, eto medyo, pupunta lang ako sa counseling. Pag nag-asawa ka, hindi pwedeng may sabit. Alam niyo po yung sabit? Ay, nagpapaaral pa kasi ako eh. Ay, namutulong pa kasi ako sa amin eh. Ay, huwag mong pakasalan yan. Ay, nag-aalaga kasi ako ng kapatid namin, nanganak ulit si nanay eh. Huwag mong pakasalan yan. Huwag kang magpapakasal. Sakit ng ulo ang kalalabasan yan. Ang dami na namin nakita ni Joby na may mga kinounsel kami na laging may sabit. Tapos nagpapakasal. Hirap na hirap. Hirap na hirap. Hindi ko sinasabi na hindi panlalait yun. Ang sinasabi ko, maging careful tayo sapagkat lifelong decision ito. Kung mahal mo yung taong yan at kung mahal ka nga niya, magko-commit yan sa'yo. Babaguhin niya yung buong mundo niya para sa'yo. Magbabago ang priorities. Pero kung hindi niya babaguhin ang mundo niya, alam na yan. Dito natin makikita na ang pagmamahal ng mag-asawa sa isa't isa, willing sila na baguhin ang mga priorities nila. Willing sila na baguhin ang commitments nila. Alam ko magiging maraming tanong mamaya. So, ina-expect ko yung mga tanong niyo. Isa pa. Sabi rin ng Panginoon dyan, makikisama siya, he will cleave to his wife. God intended marriage to be happy for man and wife. At the same time, God also intended na magkaroon din ito ng mga challenges. Dahil magkaiba nga sila ng pinanggalingan, magkaiba rin sila ng gender, magkaiba sila ng mga pananaw. So, kasama yung mga challenges na yun. Those challenges are not to make you weak, but they are there to make you strong, to make you dependent on the Lord, and to make you also help one another. Ang mga suffering and difficulty na nagmumula sa pagkakaiba ng mag-asawa ay mga pagkakataon para lumago. May mga nagsasabi, maririnig natin to, lalo na yung 2020, 2021, ang daming naghiwalayan ng daming kinasal ng mga artista. Tapos late 2021 at saka 2022, ang dami rin naghiwalay ng mga artista. At maririnig natin to sa kanila, nawala ako nung nagsama kami. Gusto kong mag-grow as an individual. Dinig na dinig natin yun. Mali!
Ang problema sa ganito, pumasok ka sa pag-asawa nang hindi ka handa. Marriage is about self-giving and self-denial. It's not about you or your selfish ambitions. Kung ikaw ay lalaki, it's how you give your life just as Christ gave His life for the church. Ephesians 5. Kung ikaw ay babae, it's how you submit and respect your husband just as the church submits to Christ in marriage. We serve one another for the sake of Christ. It's not about me, myself, and I. Maliwanag po. Kaya hindi yan tungkol sa pag-grow ko as an individual. Pumasok ka dyan, one flesh kayo, sabay kayo lalago. Bakit mo iniisip na nawala ka, mag-grow ka sa an individual? Mali. Magpa-counsel sila. Tapos meron pa dyan, di ba? Nagpapangayan sa social media. Di ba? Papangayan. Kesyo si lalaki, nagkaroon na ng bago. Si babae, depressed na depressed. Yun pala sa depression niya, gagawa siya ng bagong album. Alam natin yan, di ba? Christian pa man din daw sila. Sabi ko nga sa mga kaibigan kong pastor nung nilabas yun, bakit nila hinuhugas yung kanilang mga basahan nila dito sa social media? Bakit hindi sila maghanap ng marriage counselor? Bakit hindi nila kausapin pastor nila, hindi yung dito sila nagkakalat? Halata mo ang isang tao kapag nagpa-counsel sa isang taong pinanawan ng karunungan. Halatang halata. Gusto ko naman kausapin ng mga singles at sa mga magbabalak na mag-asawa. If you want to be a good wife, if you want to be a good husband someday, become a better disciple of Christ today. Matuto kang magpasakop sa Kanya ngayon. And it means self-denial. Tatanggihan mo ang sarili mo para sumunod ka sa Kanya. Tulad mo na dumadaan sa training kay Kristo, na nagsasanay ka kay Kristo, maghanap ka rin ng dumadaan sa training. Hindi yung hahanapin mo, hindi marunong magpasakop kay Kristo. Maghanap ka. Ikaw dumadaan ka sa training kay Kristo, nagsasanay ka kay Kristo, maghanap ka rin ng kapwa mo disciple o nagte-training kay Kristo. Ganon yun. Kung gusto mo maging maayos ang pagsasama niyo. Kailangan nyo pareho yan at magiging pagpapala sa inyo yan pagdating ng panahon. Pangatlo, last application. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng karapatan para paghiwalayin ang kanyang pinag-isa. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng karapatan para paghiwalayin ang kanyang pinag-isa. Ang sabi sa verses 8 and 9, ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Underline, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ang mag-asawa ay pinag-isa ng Diyos. Magkaiba sila, ngunit pinag-isa. Di lamang sila nagkakaisa, kundi pinagkaisang laman sila. Physically, ang katawan ng lalaki po ay sa kanyang asawang babae. Minsan binibiro ko si Joby ng gano'n. Ang katawan ko, sa'yo na yun eh. Gawin mo kung anong gusto mo sa akin. Bahala ka. At gano'n din ang katawan niya. Sa akin eh. Mga asawa, ano niya. So, binibiro ko siya. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa akin. Basta, ang katawan ko, sa'yo na yan. Ikaw, bahala. At gano'n din sa babae. Physically, gano'n siya. Pero at the same time, itong verse na ito, babala rin po ito sa mga nagtatangkang magpayo na maghiwalay ang mag-asawa o manghimasok na paghiwalayin ang mag-asawa. Nagkakasala po tayo kapag binuyo natin sa kasalanan at pagtataksil ang mag-asawa. Marriage po is permanent sa paningin ng Diyos. Ang mag-asawa ay mag-asawa panghabang buhay. And so, as we summarize po lahat ng ito, marriage po is a discipleship. It is a one-flesh discipleship. Jesus showed us that commitment to Him includes following Him even in the most fundamental aspects of life. And in this case, it's marriage. Marriage includes the responsibility. Our responsibility to deny ourselves and take up our cross and follow Christ.
Marriage is a lifetime of self-giving and self-denial. Yung pagpunta natin sa altar is not the beginning of discipleship. It is just the continuation of our journey together in following Christ. Isa puso po natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa